Wala, wala na, hurot na. May buntag sa tanan. Kumusta man mo? Ako dahil si Pastor Jimmy Sabandal sa Chaplaincy Department, no? While nagpaabot mo din yung mga igsoon, naatay programa nga naguluhan kinig gikan sa word nga healthy lifestyle. Nya gidesignate siya sa 3 words, no? Health, die, lifestyle. Unsa ganay Bisaya ana? Ayuha ang imuhang pagginawi, no? Pagkinabuhi. Now natay lagbok mga igsoon, nikabat na siya sa mga size mail ang naka-registered, no, sa ato nga lagbog. Kini bago ni nga lagbog mga igsoon. So kung ipalihog ko pa no, attendance kay para nga namoy record din sa to ang programa sa Adventist Hospital Davao. Kada ko ani, no? Kada adlaw nya tag 1 hour, no? Pero pwede ro matulog din ha. Unya pwede ro mulakaw po dayon kung asa mo maadto. Muundang na ko pagwa na maminaw, no? So pero sa di pa ta mo adto sa unahan, mag-ampo ta. Dalay ko nga Dios, amahan na mo nga naka sa langit ining tagna sa kabuntagon. Salamat kayo sa imong dakong gugma. Kanamo nga kami imong gihatag kinabuhi anto dining taknaa, ani imong mga anak tunay nagkalain-lain nga mga transactions. While nagapaabot sila amahan, aniya karon kami aron sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Hinat masabtan namo ni og magkinabuhi kami amahan sumala sa imong kabubuton. Itugyan namo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manuluwas. Amen. Okay? So, nining tagnaa karon, doon ako'y presentation about sa kanang Word of God, no? Sa gitawag nga spiritual health. Pila sa inyo nga naka-join na ani? Taas kamot. Nakadungog na. First time, mga first time karon pa mo. Okay, so padayon ta sa unahan, palihog ko okay, attendance lang, isumpay lang din yung pangalan ha. Diri attendance. Okay? Now, doon ay usa ka number. Ikaw John, unsay kung diha ka magtindog, unsay number nimo nakitaan? 9. Oh. Diha duhay mo nakita, no? Pero kung palitang isa lang. 9 gyud imo makita niya, 9 no? 9. Oh. So diri sa ko 9 pod. Dinha unsay makita niyo? Diri 9 no? Ha? 6 pod mo nakitaan. Oh, nag-away no? Okay. Actually, usara ni sa ka number, pakipasa John, ipaki-attendance John. Usara ni ka number mga igsoon, pero nagdepende na siya kung asa ka mutindog, asa ka nagbarog, no? So yung anak pod ang kahimtang nato sa kalibutan. Daghang mga tao sa kalibutan nga nagsigig debate, nagsigig away kay ang iyang barugan, ang iyang tuhuan kung asa unsa yung gibarugan. Mo nang atong lolo, mga ginikanan nato, mga lulog lula, moingon sa ato nga dong kung unsa yung namatan og kahayag, mao ang inyong pagkamatyan. So mo na yung ingon nga mahimutang kuang yun, no? Magbarog sa ato ang gituhuan, unsa na? Ato ang tuhuan kung unsa itong gibarugan, no? Asa dagbarog, no? Now, kining usa ka numero depende ni siya kung ibaliktad 9 og 6. Actually mga higalag igsoon, ang numero 9 mao ni siya ang gitawag nga God's number o God's actually number sa Ginoo man tanang number pero ang nagsimbolo siya mga higalag igsoon nga God's principle, ang number 9. Okay? Kung gitawag na siya ang God's principle, gitawag na siya God's prescription. Gi-prescribe sa Ginoo kanang numero 9. Pero sa diha ang tawo nilikoy, nirebelde sa Ginoo, nibaliktad, ang tawag ana is unsa man? God's people's idea. Mao na nga sa Bible di ay naay gitawag nga 666. No, unsa na numero nga 6? 666. Number 6 is human number. So sa Bible, kung makita nato sa Revelation 18, giingon dito nga ang adunay kaalam, pintaha mo numero 666.
O kana nga numero, mao numero sa tao gitawag nga Antichrist, Antichrist. Okay? So mao na sa mga now atong tun-an mga hikalag igsoon kining Bible. Para nga naatay guide, no? Ang Biblia mo ay guide sa atong kinabuhi. Kay musugot sa dili ang atong kinabuhi way siguro pero ang kamatayon nato sigurado, no? Well, ang ato unpredictable man gud ang kamatayon nato, no? Nagkalain-lain ang atong kahimtang sa kalibutan. Now, naay Bible. So karon, i-share nako sa inyo ang Biblia mga igsoon. Kay kini nagtuo ba mo nga kini pulong sa Ginoo? Sa Almighty God? Oh. Sa atong studian nato siya. Pero sultihan mo nako, naay tulo ka mga bersikulo, chapters nga naipulong ni Satanas, naay word ni Satan dire. So posible ba nga nagbasa ka sa Biblia, naguna-una ka nga pulong sa Ginoo pero si Satanas ang atong gisunod? Posible ba? Posible ba? Unsa may tawag sa mga tao nga nisunod ni Kristo? Ha? Unsay tawag? Nagsunod ni Kristo, unsay tawag? Ha? Ha? Us mo na kong question. Unsay tao? May Tagalog. Ano ang ano tawag? Unsay tawag sa tao nga nagsunod ni Kristo? Si Satan, daghang gyapon, nagyapon followers ni Satan. Disciples. Naboy disciple ni Satan. So, kang Kristo specific. Unsa may tawag sa tao nga nagsunod ni Kristo? Ha? Na may buutan nga dili Christian. Dili wa nagtuo ni Kristo. Actually, ang tawag, tabangan lang muna kong sulti, Christian. Christian, ha? Kung nisunod ka ni Kristo, ang tawag di mo, Christian. Pero ang tao nga di mo sunod ni Kristo, unsay tawag? Satanian, kung sa English. Pero ang akong greeting sa iyo, maimbuntag Christian, no? Dili namin kong maimbuntag Satanian. Christian, okay? So, kining ako lang butang sa PowerPoint ha, ang mga bersikulo nga akong gi-share diri. Para di na ta magbasa. Diri na ta ha. Magbasa, okay? Nas PowerPoint. Naingon diri sa mao ni akong i-share ron sa inyo mga igsoon. Actually, sir, unsay ngalan nimo, sir? Ha? Sir Ede. Kadamatan ako inigbuntag, Sir Ede, akong ampo sa Ginoo. Nga Ginoo sa di pa muundang akong ginhawa, akong giampo nga kung naa may opportunity nga makakita kog daghang mga tawo nga nagtapok, unya kung mag-istorya ko nga bisag isa lang ang mutuo kung unsay imong kabubuton. Kaya ang gusto sa Ginoo nga ang tawo makahibalog unsay ang gusto, no? Now, karon ako i-share sa inyo karon ang kining prescription versus description. Unsa kanina John Bisaya John? Prescription. Murag walay Bisaya kay sakto, no? Prescribe, ha? Kanang resita. Prescription, resita ba? Resita versus kanang description, kanang padayag unsa na? Kanang explain. Explain po. Describe. Pero nasabtan nato na siya, ang distinction. Okay. So naa dire understanding God's commands and man's response. Actually, ang prescription, Sir Ede, ang prescription is God's command. That is prescription. O niya, ang response sa tao, mo ng description. So, mana sa Bible. Now, ang bersikulo, ang pinaka theme verse nga atong tun-an karon, diingon sa Romans chapter 13 verse 10, diingon si San Pablo, love is the fulfillment of the law. Okay? Ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. So one of the greatest mistakes in Bible interpretation is confusing what God commands, prescription, with what the Bible records, that is description. Okay? Pamatian mo sa inyong pangalan, ha? Tawagon inyong pangalan, pamati mo. Okay, so muna siya mga igsoon. Now, ako isulti ron siya para ang Bible nabahin ni siya sa duha, no? Sa duha.
Prescription o description. Mao nang nalibog Sir Edi ang mga tao karon. Mao nang ako i-share sa inyo. So the Bible is both a book of divine commands and a book of human stories. Ato nang i-kuan ron. So dinhi, not every action recorded in scripture is approved by God. Meaning to say, pag ingon nga Bible, nagsunod ko sa Bible, pero kinahanglan ma-determinato kung unsa atong gisunod kay naamay nakasulat sa Biblia nga dili approve sa Ginoo. Tanaw na to. So mao ni siya ang acronym sa Bible. Basic instructions before leaving earth. Nga sa di pa mangundang atong ginhawa mga igsoon, dapat nagbasa ta og Biblia. Ngay nga naman, kay mao man ang instruction sa di pa ta mamatay. Nasain kog Tacloban City sa wala pa nagyulanda, mga 100 ka mga balay akong gitagsa-tagsa og saka, pangutanan nako kung naabay Bible sa inyong balay. Ako nasubo ko kay sa 100 ka mga balay nga akong nasaka sa Tacloban City, mga 15 lang katawo ang naay Bible sa ilang balay. Pero ang problema kung sa 15 nagbasa pud sa Biblia or kung nagbasa gituman pud ang gisulti sa Ginoo, tingaling ang gisulti sa yawa mo'y gituman. Di ba? Tanaw nato ni. So naay golden principle. Unsa nang golden principle? Prescription tells us what we should do. So unsa man ang prescription? That is God's principle. So unsa may principle sa Ginoo? Naa sa napulo ka sugo. Mao na nga inig-uli ninyo sa inyong balay, ayaw mo basa sa inyong Biblia kay malibog mo kung di ninyo masabtan ang napulo ka sugo sa Ginoo. Karon akong ikuan ha. Baga ba ang Bible nipis? Baga ba ang Bible nipis? Ang ngalan nimo gani? Len, baga ba nipis ang Bible? Oh. Sa ikaw, nay, baga ba nipis ang Bible? Ha? Baga. Ikaw, Sir Eddie, baga ba nipis? Ha? Actually, mas baga pa kung naong. Nipis ra kay kayong Bible mga igsoon. Kay sultihan mo na ako, ang Exodus 20, ang 10 Commandments, akong pangitaon akong 10 Commandments ha. Actually, 57 na akong edad, o niya, wala pa ko nag-antipara kay makakita pa manggihapon ko sa gamay-gamay. So, maano siya? Exodus 20. Okay? Pang gani, John, Genesis. Unsay sunod sa Genesis, John? Exodus. Tarawa, ha? Sige, katulog lang mo diha kung katulgon mo, ha? Di ra pug kung mag-uol nga matulog mo, kay depende man na kung mo nang istorya na ko. Okay, kani ha? Actually, ang 10 Commandments na sa Exodus 20. Kung tanggalon ni mo, maglibog na ka. Pero actually, ang Exodus 20, usara ni siya. Kunya nganon nga di man ta makabasa. Nga usara man ni ka page. Unsa may nakabaga sa Bible, kung baga man, kay mas baga pa man unta kung naong rin. Ang nakabaga sa Biblia is narrative. Istorya sa mga tao nga nagtuman or nagsupak sa sugo sa Ginoo. Tingalig usata nga nagtuman or daghan ta nga nagsupak, di ba? Atong susiyo nato dili karon. Dali rang oras jo no? Okay. Description tells us what people did do. So meaning to say, tanawa ha, ang prescription gisulti sa Ginoo unsay atong himuon. Pero ang description nagsulti kung unsay gihimo sa mga tao. So nakuha niyo ang point? Unsay nahitabo sa Tacloban katong 14 o 15 nga edad nga dili mapriso kay bata pa pero nakapatay nagdaghan. So ang gihimo sa tao, ang giingon sa Ginoo nga di-prescribe sa Ginoo pero ang gihimo sa tao nag-away. Baliktara ang away gani. Yawa. So kinsa may hari sa kalibutan? Ang yawa no. Kay kung si Kristo pa ang gisunod sa tao, naay away wala. Dapat ay maingon kong mayong buntag sa tanyan, no? Actually Christian, no? Kita Christian ta tanan. Okay. Now, what is prescription? What is prescription? Prescription comes from the word prescribe. Di ba kung ma-admit, kung natin na-admit ka pasyente, unsa may ihatag sa doktor?
Na para prescription. Doctor's prescription. Alam siya. Pero kung di nato sundon ang God's prescription, tagaan tag doctor's prescription kay masakit man ta. No? Unsay gi-prescribe sa Ginoo nga dapat natong imnon. Hoy, imbis tubig, kuan, sir ini tubig unta. Pero ang muinom man tag kape ug coke. Pag inom na tog kape ug coke, pag mutaas atong sugar, doctor's prescription. So man siya, the word prescribe, that meaning niya is God's command. Unsa pa? God's instruction or God's will. So unsa man ang God's will? Daghang mga tao maglibog siya kung sa may akong himuon. Pero wa ba ka naghuna-huna nga ang una nimong himuon, pangutan-on nimo, imo ba ning will Ginoo? Actually sultihan mo nako kana bitong ang rason ngano naay duha ka rason ngano magbulag ang mga magtiayon. Ang usa sumakabilang buhay, ang ikaduha sumakabilang bahay. Sala. Para siya God's will. God's moral standard. God prescribes righteousness. So unsa gi-prescribe sa Ginoo? Pagkamatarong. Pero naa may buutan nga dili gyapon wa gyapon nagsimba sa Ginoo, no? So the greatest prescription. Unsa may greatest prescription? The 10 commandments of God. Mo nang karong buntaga dili sulagma nga naa mo pero kung nasabtan niyo mo ni kung wala to say wala sa napulo kasugo ang atong pagsunod, sayop ang atong gihimo. Tama ba? Sakto. Kung duha lang ka religion ang naa sa kalibutan, tama, mali. Tama ug mali ra. Pero di ba daghang kay mga religion nag-away pa. So pero they reveal God's holy character. Jesus gisummarize niya, you shall love the Lord your God, you shall love your neighbor as yourself. So that is the summary of the entire Bible. Pero karon sa kadaghang mga kuan nato, no? Ang uban sa inyo ni adto siguro dito sa IDSA kay para panaogon ang kuan mga corrupt. So Paul concluded, love is the fulfilling of the law. According to James called it the royal law. So unsa tong kuan? The moral law of God, the royal law. According to James chapter 2 verse 8, kung tan-awon kung basahon nimo diretso sa 9, ang kasuguan kung ang usa daw kasugo sa napulo kasugo kung ang usa imong gisupak nahimo kang malinapason sa tanan. So okay ra kung mag-examination kay mamali kang isa 90%, no? Pero sa Ginoo 10 minus 1 pilay answer. 10 minus 1 0. Kwaon raman ang 1, 0 na siya. So dili 9. So kung nakasala ta sa usa, nakasala ta sa tanan. So thus love is not a replacement of the law. Daghang mga teachers nga madunggan nato nga moingon nga ang gugma giilisdan na sa Ginoo ang balaod. Wala na'y balaod. Wala na. Okay? But love is the summary of the law. Ang gugma, summary sa balaod. Love is the spirit behind the law. The law explains what love looks like. Actually, sultihan mo na ako, nga na doon ay confusion, Sir Juan, Ide, kay sa dihang nakasala si Eva o si Adan sa moral law of God, gidugang ang ceremonial law. Unsa tong ceremonial law? Katong pagpatay og karnero. Kay imbes nga ang patyon unta si Eva o si Adan kay nakasala, kay ang bayad sa sala kamatayon, wala sila patya diretso. Kinsay namatay? Ang kordero sa Dios nga nagsimbolo kang Kristo nga kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. So ikaw ug ako adunay kaluwasan kung maghinulsol ta sa atong mga sala o maluwas lang ta kung maghinulsol ta sa atong mga sala, pasayloon lang ta sa Ginoo kung sa di pa ta mo undang og ginhawa nakapasaylo ka sa nakasala sa imuha. Posible ay imong silingan ang imong igsuon nga nakasala sa imuha. So, mao ni siya, no? The law explains what love looks like, no? So, kung dato ka, dapat manghatag ang pagkaon, no? So, kini another question. What is description? Now, description means the Bible records events exactly as they happen. It tells victories, failure, sins,
repentance and consequences. No? Mao na description. Now, the Bible hides nothing. Walay natago sa Biblia. Kung maghimo tag diary, ako nakahimo kog diary unom ka tuig, unom ka libro. Pero dili na ako isulat kung nakasala ko. Dili na ako isulat, nakasala ko. Oh, di ba? Pero ang Bible gisulat tanan way natago. It describes reality. Example of prescription and description. Okay? About murder, about pagpatay. Ang gi-prescribe sa Ginoo sa Exodus 20 verse 13, you shall not murder. Pero mga tanak ko sa inyo, sir, sa ngalan niyo, sir? Aaron. Oh, sa kadaghang tao ron, murag malibot yung karon. Sir Aaron, okay? Kapila lang ka naka-lecture. Oh, di na mo ihap, no? Okay, Sir Aaron, nag-ingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay tao? Sir Jocelyn, ha? Sa 10 Commandments. Pero nag-ingon ba siya nga ayaw pagpatay tao? Ang ato ang kanang quick nato nga kanang interpretation, tao lang ang dili patyon. Pero sa Ginoo, the principle of God, bisang pagkarabaw, bisag baka, kung atong patyon is violation of the law of life. Violation gyapon siya, Sir Aaron, no? Kana kung atong kanon ang principle of God. Now, God forbids murder. Actually, pag murder, about human, na nagipatay nga tao. So, mo ni ang description. Nag-ingon ang Ginoo sa prescription, do not kill. Pero ang description sa Genesis 4 verse 8, Cain murdered Abel. So di na ka matingala karon nga naay igsuon nga mupatay og igsuon, nga naman duha pa lang ka tawo duha pa lang ka igsuon ang sa kalibutan sa dito sa si Adan og si Eva, pila pa lang sila. Upat pa lang nagpatay na. Kita karon nga 1 million na. 1,300,000, pila na, 100 million na ta. Murang natural na lang na magpatay ang mga tao. Kay kung wa po'y mamatay, mudaghan po. Ang yuta, ang usa ka hektarya nimong yuta, gamay na lang. Gamay na. Pero mao ni siya ang biblical mga kaigsunan. Now question, did Cain's action cancel God's command? Halimbawa kay nipatay man Sir Aaron si Cain, ipatay man niya si Abel, pero wala pa ng 10 commandments nga literal. Ang 10 commandments 1,500 years pa sulat sa Ginoo dito sa Mount Sinai. Pero dito pa na dapit sa duol pa sa paraiso, nakapatay na si Cain. So, na-cancel ba ang commandment sa Ginoo? No, it proves man's rebellion. So kung maghunaw na ta nga, kung tawgong kag rebelde, kung member ka ni Juma Season, tawgong tag rebelde kung niisukol ka sa gobyerno, pero sultihan mo na ako, the moment nga katong si Cain, iyang gipatay si Abel, kitang tanan ng mga katawhan, rebelde ta sa Ginoo. Nga naman, ikaduhang sugo, kini, prescription. Unsay prescription sa Ginoo? Prescription niya sa Exodus 20 verse 14, you shall not commit adultery. Actually, kung ato pag yung laluman ang word nga adultery, Sir Aaron o Jocelyn, kanang adultery, kanang gihalo gani, kabantay ka ang tubig, haluan ni mong kape, adulterated substances siya. Dapat pure lang na tubig ang atong imnon. Pero, minom kag kape kada adlaw, no? Pero dire, ang buot ingnon ani, about sa sexual immorality. Sa dili nimo asawa, no? You shall not commit adultery. But description, gidescribe sa Bible. Unsa may gidescribe sa Bible? Dunay usa ka lalaki, usa ka hari nga nanglili nga naligo. Ambot, ako naka-experience ako sa high school pa ko nga nakapanglili ko og babae. Kay sa boarding house bang gani, mas boarding house ba kining mga lalaki ganahan manglili. Dito mi sa Boracay, Sir Aaron, usa mi ka semana sa Boracay, ingon tong kauban ako nga maghimo na lang tag kanang kita lay manago kay para makalili ta sa mga tao. Because human nature na itaw carnal, no? Si David nakalili siya na may mamords nga babae nga naligo. Sinaw kayo si Bathsheba, pero pag drawing ra na siya. Ingon sa Ginoo,
do not commit adultery, pero gidescribe Sir Aaron nga si David committed adultery with Bathsheba. And the sad story, because sa diha nga nabuntisan niya si Bathsheba, naade siya bana nga mao si Uriah, the most valiant soldier. Pag ingon nga valiant soldier, dili basta-basta, because si Uriah is a member of the 30 soldiers of David. Kung gitagurian man si Rene Baterbunya, tama ba to nga the most valiant player nga wala namatay ra to na aksidente, how much more si Uriah. Sa mata sa mga katawhan, namatay si Uriah sa gira. Pero naay nagpailalom nga unsuman crime nga mao si David, mao mismo nag-order nga ipadala dito sa Marawi. Katong gira gyud bagmayo nya pagkawan biyae. So bisag unsa ka isog ni Uriah, napatay siya. Ngano man pagkamatay ni Uriah, nagmorning si Bathsheba sa pila ka adlaw, and then gikuha siya ni David nga asawa. O gi-comfort siya. Pagkahuman, ang mga tao blinded sila, ngayon sila pagkabuutan ni David. Kay usa ka halangdon nga buluhaton nga hari, mga sawa o ultimo nga mga tanang sakop sa iyang gingharian. Pero he committed adultery. Now, did David change God's law? Nausab ba ang balaod sa dihang si David nakasala? Wala mausab. No, David violated it. Okay? Another one about polygamy. Prescription sa 2:24, one man, one woman. Sa Genesis, gikuan dito, gina-plaster sa Ginoo ang principle nga ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan o mo ipon sa iyahang asawa o sila mahimong usara. So dili maayo ha kung naamoy mga anak nga muipon puyo sa inyong balay kay para libre ang balay, libre ang arkila. Dapat kung nagminyo na, muipon sila, mag-isa sila. So mao na siya ang principle sa Ginoo. Pero ang nahitabo, naay gitawag si Jesus sa verse 19, iyang gi-magnify ni Jesus or iyang gi-clear, ingon siya, one man, one woman. Jesus repeated this. Ingon siya nga, ningon tong mga Pariseo, di ba si Moses naghimo og kanang divorce nga balaod? Nga kung ikaw di naganahan sa imong asawa or bana, pirmahan lang, magbulag na mo bisag walay gasto. Sa karon ang annulment nato diri sa Pilipinas, mo gasto kag 200,000 para libre ka mga maminyo sa lain. Pero kung moabot na ng divorce nga balaod, sayo na lang. Pero musugot sa dili, kita nga mga Pilipino, conservative ta. Pero moabot ang panahon nga atong mga senador, maoy mo implement sa divorce law. Nga ang pag-divorce, dali na lang kay pagbaylo-baylog asawa. Nga naman, kay barato ra ug wa nay bayad. Pero unsa ingon ni Jesus Christ, ngano nag-divorce man mo? Kay gahi ang inyong ulo. Si Moses naghatag siya certificate of divorce kay gahi ang ulo sa mga tao. So kita gyapon iunanan ang mahitabo. So polygamy, kano sa nagsugod ang polygamy? Sa unang panahon sa ilaha, mga sawa silang daghan, dili sala sa ilahang huna-huna. Nga naman, kay necessity sila. Necessity. Sir Aaron, no? So unsay gi-describe sa Ginoo? Ingon sa Bible. Ingon ang Ginoo sa 10 commandments, sa 7 commandments, do not commit adultery. Kung sa Bisaya pa, dili mangabid. Pero ang description si Abraham, ang iyang Egyptian servant ni Sarah, iyang gihatag. Si Abraham ba, nagtuman ba sa sugo sa Ginoo? Wala. Ha? Nagtuman siya, pero dili siya, nakasala siya. Sala ba ang pag naay helper nga mabuntisan? Panita, naay amo, nabuntisan niyang helper. Sala, dili. Sala, no? No, natoy kuan. Kini joke lang nga istorya ha. Ni dako man ang tiyan sa helper, niingon ang amo nga babae nga, day, ni dako man ang imong tiyan, day. Ingon po ang katong babae, helper nga, cancer ni ma'am.
Cancer. So gidali-dali niya pa-check up kay tingay cancer. Unya kay buntis di ay. Ang bote ingnon sa amo kanang helper is cancer. So cancer di ay ang si Sir di ang papa sa iyang gisabag. Mao ni si Hagar mga igsoon. No? Si Hagar. So nakasala si Abraham wala. Pero si Abraham gitawag sa Ginoo nga the father of faith. No? Kaya nga naman, sige pagpagtuo sa Ginoo. So sa ilang panahon necessity sila, no? Si Jacob married Leah and Rachel. Si Jacob ba nagtuman ba sa sugo sa Ginoo? Nagtuman gyapon. Pero because of human idea, sa ilaha manggod Ma'am Jocelyn, bawal sa iyaha nga kung minyo, halimbawa, ang imong anak, duha ka buok, bawal sa ilaha nga ang manghod mo unag minyo sa magulang. Unya si Rachel mao ning giibugan ni Jacob. Kabantay mo nga si Jacob, pila ka tuig si Jacob bago siya nangasawa. Naasawa niya ang usa ka babae. 7 years. Pero karon piso lang ang i-load nimo sa cellphone, mag-text na. Dali ra magkasa ang mga mag-boyfriend, girlfriend, magkasabot no? Magkasabutan o magkasagingan or magkasa hotel. Pero sa unang panahon, 7 years, nagtrabaho siya 7 years. Okay? Pero kay dili man di ay, Sir John, pagka mata niya pagkabuntag, ang babae nga iyang gihuna sa unang mga panahon, na ay tap-tap siya. Nga pagdulog nila, di siya kahibalo nga si Rachel dito. Di siya kahibalo nga dili to si Rachel. Si Leah ang iyang gadulog atong gabhiuna di ay Sir Aaron. Pag mata niya pagkabuntag, naila di siya. So, he worked another 7 years that took him 14 years in order to, nga maasawa ni siya, si Rachel. Pila na yung asawa ni Jacob? Duha na. Pero unsay ingon sa Ginoo? Do not commit adultery. So, God's prescription is no committing adultery, but describing Jacob nga duha yung asawa. Another human idea, Sir Aaron, kung ang imong asawa dili mabuntis sunod tuiga, ang imong helper, imong ihatag para mabuntisan in behalf sa imuha. So ang mga helper ni Leah, nga si Bilha o si helper ni Rachel nga si Silpa, pila na yung asawa tanan ni Jacob? 4 na. Pero gitawag to siya concubine. Basta ang imong ma-relasyon nimo kanang mga helper, concubine lang ang tawag, mga igsoon. So mao ni siya, Solomon had hundreds of wives. Pila yung asawa ni Solomon? 1,000 talan. Pero di nato sundogon, Sir si Solomon. Kay ang uban mo sundog man bisag way kwarta. Si Solomon daghan siya kag kwarta. 700 ang iyang asawa. O dili basta-basta iyang asawa, kay ang iyang mga asawa, mga anak sa mga prinsesa, anak ni Pharaoh, anak sa Queen of Sheba, anak sa Iraq, sa Iran, tanan sa the entire Holy Land, the entire Middle East. Mao nang the United Kingdom of Israel, si King Solomon. Ang 300 mga concubines. Ngano nga concubines man to? Katong mga ulipon nga mga babae. Mga obligado siya nga iyang pangasawon. So nahitabo ang polygamy mga higalag igsoon because when God said do not kill, nagpinatyanay ang mga tao. Ang mag-rebuilding, ang musaka sa bukid, mga lalaki. Ang mga sundalo nga mugukod sa mga rebelde, mga lalaki. Pag mga matay mamatay tag 30,000 ang mamatay, ang 15,000 mga byuda. So katong byuda, duha lang during the ancient time, tulo lang ang resulta sa babae kung mabyuda ka. Magbiging, magpakilimos, ang ikaduha, mag-prostitute para mabuhi ka. Kay lisod, hayahay pero dito sa ila kay desierto man, ang ikatulo, mamatay ka. So that's why, need nila nga, necessity na siyang pangasawhon ka. Bisag ikalima na lang ka o ikanapulo.
Okay? So mao ni siya ang atong gisulti diri. So prescription, gi-prescribe, gi-describe. Okay? So David had multiple wives. Si David dunay 8 ka mga asawa. Okay? Di na nato na isgutan kay basta nag-ingon ang Ginoo, do not commit adultery. Did God approve? So kining mga polygamy nga daghang kag asawa, nag-approve ba ang Ginoo ana? Aprobado ba sa Ginoo? Oh. Ana na siya mga igsoon. So kita tanan naata sa mali nga kahimtang. Kay nga naman, kay bisan daw magtan-aw kag dalaga nga naibog ka, nakapanapo na man ka. So walay tao nga dili sad-an ining kalibutan na. Agree ba ka na? Man? So ano ha? The Bible records the family tragedies that followed. So halimbawa, okay? Pag-ingon sa Ginoo, kung imong supakon ang sugo sa Ginoo, unsay nahitabo? Tragedy. Kanus ang nagsugod ang Arab nation. Sa diha nga ang Egyptian servant nga si Hagar gibuntisan ni Abraham, ang ilang anak mao si Ismael. So si Ismael gipalayas nila ug si Hagar apan gisaad sa Ginoo nga si Hagar makabatog anak nga dako nga nasod, og ang narrative sa history si Ismael dunay mga anak og ang isa sa iyang anak nga babae na asawa ni Esau. Og sa dihang mauna siya diha nagsugod ang royal blood sa Arab nation. Mao nang ang Arab dako kay nga nasod ang Arab mga kaigsunan. Siguro diri ra ato sa Islamic nato diri mga 6 million ang population sa Mindanao, murag gamay-gamay ra sa itong pagtanaw, pero muadto ka sa Middle East, ang powerful people sa Arab country, mga Islamic. Pero bisag unsaon nila patay ang mga Israel, mga Hudiyo, dili nila mahurot bisag gamay ra. 9 million lang ang population sa mga Hudiyo. So yun ana ang away Sir Aaron, walay undang ano man, because of human people's initiative. Nagsugod kang Sarah nga iyang gipabuntisan si Hagar. Okay, so the Bible records the family tragedies that followed. So kung kita naapektuhan ta sa gira, dili na ta matingala kay naa sa Biblia. No? Jocelyn. About idolatry. Unsay prescription sa Ginoo? Sa napulo ka sugo. You shall have no other gods before me. So mao na ang giprescribe sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo sa napulo ka sugo, ayaw pag simba og laing Dios. Sa ikaduha, ayaw pagbaton og larawan nga linilok, mga ribulto nga nay mata, nay ilong, nay dalunggan, nay ulo, nay kamot, nay tiip. Pero dili makasulti, dili makakita. Bato man siya og kanang kahoy, pero pila sa tuwa kay mga Kristiyano nga sa atong altar nay ribulto nga atong ginasimba. Sala ba Jocelyn magsimbag ribulto? Dili. Sala, sumala sa napulo kasugo. Ana na siya. Ngano man, ang tao muundang sa pagbasag Biblia. Hello, happy morning, Binboy. Muundang sa pagbasag Biblia kay ang atong naandan, ang atong tradisyon. Kaya ganahan ta, ganahan ta musimbag larawan. So description, Israel repeatedly worship Baal, Asherah, and golden calves. You can just imagine ang ilang mga bulawan gikan sa Arios, gikan sa Quintas, gikan sa Singsing, og dala nila gikan sa Egypt, gitigom sila, mga 1 million ang population na puno, naghimo sila og golden calf, bulawan, ilang gisimba mga igsoon. So idolatry, no? Nakasimba sa Diyos. Did God approve? Never. Wala na gi-approve sa Ginoo mga igsoon. Ako, sultihan mo na ako ha. Naka-5 ko katuig sa Manila. Unya ngano man gyud Black Nazarene nga kada panahon sa prosesyon daghang may mga pangos kay million man ang gusto mo hikap. Pagsulod nako dito sa Quiapo, naka-screen siya dito, naka-glass, tan-aw nako. Kuang gyud, kamagong ra ni siya si Black Nazarene, kamagong nga kanang itom siya. So, unsay ingon sa Ginoo? Dili magsimba sa larawan nga linilok sa bisan unsang dagway. Pero kita sa atong pagka-Diyos noon,
atong gipunting ang atong pagsimba sa usa ka object nga malipay ba ang Ginoo ana sa atong gihimo? Dili di ay. Pero pasintabi lang kay lain-lain man tag pagtulunan. So ako lang gisulti sa inyo nga God did not approve. So prophets continually rebuke Israel. You can just imagine ang mga Israel sa ilang pagka-bright, ginakuan siya sa mga propeta. About Sabbath, unsay gisulti sa Ginoo sa prescription sa 10 Commandments, sa 4th Commandment. Niingon ang Ginoo, remember the Sabbath. Remember the Sabbath. Ang kana bang malimot Aaron? Sala dili. Kana malimot. Sala yun, no? Nakasala ko ba? Kaya nalimot ko sa imong ngalan. Sala. Sala ang malimot kung kanang naay bangguran sa inyong silingan, wala na uli. Sala siya, Jocelyn. Kung naay utang nimo, wa ka kabayad kay nalimot ka. Wa man gyud ni nakabayad kay nalimot di ay. Ana siya sala. So, happy morning. Oh, si nalimot ko sa imong ngalan, Binuya sa to? Ha? Oscar ay. Oscar, malimot ko. Kining senior-seniora, dali rin malimot, Sir Oscar. No? So, sala day malimot. Pero ang okay ra na nga sala kay murag justifiable lang. Pero dili justifiable, Sir Aaron, kung malimot ka sa adlaw nga igpapahulay. Unsa mga adlaw ang igpapahulay nga gisulti sa Bible? Unsa mga adlaw nga ang Ginoo gitawag na the Sabbath of the Lord? Unsa mga adlaw ang Sabbath sa Ginoo? Ha? The 7th day. Unsa man ang adlaw ang 7th day? Martes, Lunes. Ang Bible nagsultig Sabado, di ba? Sa ha? Mao ganing rason nga naa ko diri sa inyong atubangan kay kung nasabtan pa sa tanan, wa nay mag-istorya diri, di ba? So naay reminder, gitawag nag instruction. Okay? Unsay gi-describe? Okay, ang prescription, remember the Sabbath day, the 7th day Sabbath, pero gi-describe din many Israelites broke the Sabbath. Daghang mga Israelita nga iyang gisupak ang balaod sa ang Sabado. Some gathered manna, others carried burdens. Kabantay ka nga sa una bisag adlaw na nga gisulti sa Ginoo magpahulay nang namunit gihapon sila manna pero nagtrabaho gyapon sila. Still others profane the Sabbath. Their disobedience never changed God's command. Ang uban ang iyong giilisdan naman ang Sabbath. Dili na Sabado ron. Mga tanan ko siya sa tibuok kalibutan, sultihan mo na ako, ang mga Israelita maoy mga tao nga nagsimba sa Ginoo adlaw nga ikapito, 7th day Sabbath. Saturday. Pero kadaghanan mga kuana no, Sunday na no. Ang Islamic Friday no. So research lang mo kini ako murag pangabli lang ni sa inyong mga kaisipan. Okay, dirita sa lying, pagpamakak. Unsay gi-prescribe sa Ginoo? You shall not bear false witness. Ayaw pagpamakak. Pero mangutana ko sa inyo karon diri, naabay dili mamakak? Bisan ako mamakak ko. Pero unsay warning ni Jesus? Len, nag-ingon si Jesus, beware of false teachers, false prophets, and false Christ. Pila ka buok nga madunggan ninyo nga moingon ako si Kristo. Bakakon nga Kristo, kumuangkon siya ako si Kristo, wala di nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsa may description sa pagpamakak? Si Ananias and Sapphira namakak siya. Kay nagsaad siya sa mga apostoles, mga disipulo ni Kristo nga magbaligyag yuta, unya ang income ipalit og ihatag sa organization, sa Christian organization, pero namakak sila. Dako maghalin ang yuta. Siguro ang usa ka hektarya nahalin og 10 million, no? Ni dako. And Peter denied Jesus. Abraham lied about Sarah. So, mato mga pagpamakak kay bisan si San Pedro namakak. Bisan si Abraham namakak, iyang giingnan ni si Abimelech katong dito to sa king sa Syria na kay gwapa man si Sarah. Unya nahadlok siya nga tingag patyon siya kay kung gwapa kag asawa Sir Ede sa unang panahon para maangko nila ang imong asawa patyon kanila. So nahadlok si David.
Unsay gisulti ni David? Ingon siya nga, igsuon ako ni. Naon po'y half truth kay ang mga asawa sa unang panahon during sa biblical time, mga igagaw rin sila, mga first cousin. Okay? Sumano siya. Pero namakak si Abraham. Okay? The Bible records their failures without approving them. So ang Biblia nakabutang diri. Okay, nakabutang diri ang mga failures sa mga tao, no? Pero wala nagpasabot nga kung bisag failure niya nasa Bible atong sundugon. So ang question diri, okay, why does God describe human sin? So ngano nga gi-describe sa Ginoo atong mga sala? Tingali ang kada sala nato, lain-lain atong mga sala, di ba? Naa siguro yung sala nato nga nakadispalko. Naa siguro yung sala nato nga naka-scam. Naa siguro yung sala nato nga wala pa kabayad sa dagko natong utang. Naa siguro yung nakasala nga gibulagan ang boyfriend or gibulagan ang girlfriend or asawa. So, because scripture is why does God describe human sin? Because scripture is honest. Actually, sultihan mo na ako. Ang Bible is, ang tawag na, concise. Concise lang ni Sir Aaron. Meaning to say, ang history repeated itself. Unsa na history repeated itself? Kung unsay nasulat diya sa Biblia, nagabalik-balik ra na sa atuang nga panahon. Let's say like for example, the story of Maguindanao Massacre. Asa to dapit ang Maguindanao Massacre? Sa Maguindanao, nga 50 kabuk patay nga mga midyaman. Naa day story po sa Bible. Ang Nob Massacre, 85 ka mga pare nga gipangtigbas ni Duig, gipamatay. Unsa may rason? Kay ang ilang support dito kay David. So, yung nana po itong Maguindanao Massacre kay hadlok sa support nga tingali o sa politika, mga igsoon. So, Bible, because Scripture is honest. No? Wala siya na Okay? So, sa Romans 15 verse 4, whatever things were written before were written for our learning. So, unsay nasulat sa Biblia? Nasulat na siya para siya tawag na, we can learn, no? Natay mahibaw-an. Pila sa inyo nga nag-eskwela naggikan sa grade 1 hangtod sa grade 6. Pagkahuman, di pa man magminyo dayon, no? Ang uban magminyo na nga grade 6 pa. Unsa na pod, high school. Pagka mag-high school, unsa man? Mag-eskwela pag college, di ba? Pag mag-college, magkatrabaho na. Uban mag-masteral. Pero mga tanak ko sa inyo, naabay nag-study og Bible nga strict yun, mga 1 semester. Wala, no? So, kinila na mga 1 hour lang tayo study. Okay? So, unsa ay gisulti whatever things were written before, were written for our learning. Sana sa mga kaigsunan. Wala man mo suhuli nga mo anhi diri, pero naamong karon din there is a reason and a purpose nga naabot mo din okay? So, unsa may kuan dito? Description. Description teaches lesson. Kung namali ka, di ba sa atong mga ginahimo na ay masayop? Pila sa inyo nagnegosyo nga failure? Uy, sayop man. So, you learn a lesson. Gikan sa mistakes nga nahimo, di ba? Kung nakasumbag ka, kay nasuko kay ka, uy, napriso ka, nakahimas rihas ka. So, pagkahuman nga nakahimas rihas, pag makagawas na, maudro pagpanumbag, di na, maragana ba? Ano siya, Sir Aaron. So, description teaches lessons. Na-assign ko sa Burungan, sa Leyte, mga 10 years ko sa Samar. Pag yung natay modern Philippine version nga Samaria. Kanang Samaria, mga tao dito, mga Samaritan. Sa Bible, mga Samaritan, mga Israelita na siya. Pero sa Samar, dito, na-assign ko dito sa Burungan. Na ay teacher dito nga napriso. So, sir, nga napriso mga sir? Nga maestro man unta. Na ay nakasagpa siya. Nakasagpa og silingan. So, pag nadibanda, napriso siya. So, actually, sa ingon ana, we learn a lesson, mga igsoon. Kinsa man ninyo, kaila ka ni Len? Kinsa man na? Kinsa man na sa picture? Sa internet na ako nagikuha. Kinsa man na nga nasa picture? Ha? Murag wala mo ka-answer. Si Joseph. Si Samson kay daghang mag-uyab. Actually, si Joseph, Ma'am Mailen, happy morning.
Congratulations. Ma'am Lynn. Sige, Ma'am Lynn. So, ana siya. Sa Bible narrative from Genesis to Revelation, only Joseph ang nakaingon, how can I do this great wickedness and sin against God? Sa dihang dunay puti kay nga babae nga gwapa nga sila rang duha pirmi. Kasagaran madunggan nato na ikantangan napakasakit Kuya Edi. Nga naman, kay sa dihang pag-abroad niya, duha pa iyang anak, pag uli niya tulo na. Nga naman, kay kasagaran kung mabiyaan ang driver mahimong ma-boyfriend. So, pero kini si Joseph, bisan siya, gipasagdan siya dito, gipiyal sa iyaha ang entire house of Mr. Potiphar. Kini si Mr. Potiphar, mao ni ang chief PNP sa Egypt. Busy kayo siya sa paglakaw sa iyang trabaho. Ang iyang asawa nabilin. Ya kung ikaw asawa walay kalingawan, nay posible nga matintal ka, kita ka kining Hudiyo, kining African mangod, mga semi-black people na sila, kanang mga Egyptian. Pero kining Hudiyo, gwapo ni, tisoy-tisoy po ni. Si Joseph, tisoy si Joseph. So naibog si Mrs. Potiphar. So gusto niya nga mudulog sa iya. Wa may makahibalo bitaw. Wa may makasulti kay sila rang duha pirmi. Pero unsay gihimo ni Joseph, kasagaran sa iring, kung ang tinapanan ang muduol, masungkaban yun, no? Masungkaban. Iring nga sungkaban. Pero si Joseph, unsay iyang gihimo? Gihilabtan ba niya ang usa ka babae nga gusto sa iya makigdulog? Joseph, faith over flesh. Sa naa siya pagtuo. Wala pa'y 10 commandments ato. Wala pa'y litera nga nasulat, do not commit adultery, ayaw pagpangabit. Anyway, ulitaw siya, wala siya, pero minyo man puntuyahan ng babae. Pero unsay gingon diri sa Bible, there is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me, but you, because you are his wife. So sa tanang balay, tanang butang diri sa apil mga hayop, tanang mga gamit, gipiyal sa kuha ni Mr. Potiphar. Pero gawas sa imuha, dili ko, wa ko'y labot sa ingin diri, because you are his wife. O, kay asawa ka niya. So, unsay expression? How then can I do this great wickedness and sin against God? Unsaon ako paghimo kining dakong butang, dako nga sala, batok sa Ginoo. Nakaadto ko dito sa Karigara City Jail. Kay most of the time nagwali ko sa prisuhan. Naay usa ka tawo nga napriso dito akong gi-interview. Hello, Juan. Happy morning. Naay napriso dito. Akong ipangutana, sir, unsa may hinungdan? Bakit nga napriso ka? Napatay na ako ang asawa, ang kabit sa akong asawa. Ang duha yung napatay. Mga kung nakakuha mo goodbye haro, di ba? Ma'am. So prescription teaches obedience. So gi-prescribe sa Ginoo ang prescription sa Ginoo nga matinumanon ka, no? Obedience. Okay? Jesus perfectly united prescription and description. So pag abot ni Jesus, iya di nang gi-combine ang unsa man prescription o description. Okay? Unsa man? Jesus did not merely teach the law, he lived it, no? Si Kristo dili lang nga iyang gitudlo ang balaod, kundi iyang gisunod. John 14:15. If you love me, keep my commandments. So kung nahigugma ka kanako, imong sundon ang akong sundon. So kung tawgon di ay tag-Christian, atong sundon nato si Kristo dili. Sultihan mo nako unsay kalainan sa believer og sa disciple. Unsay kalainan? Okay, believer of Jesus or disciple of Jesus, asa may maayo? Sir Eddie, asa may maayo? Disciple of Jesus, Sir Aaron. Kay si Satan, believer of Jesus si Satanas. Si Satanas, ni-believe siya nga si Jesus is the Son of God. Pero wala siya musunod kay Jesus, mga igsoon. So that's why, ang reminder sa ito, if you love me, keep my commandments. Sa 14:15 sa Hebrews,
He was tempted in every way, yet without sin. Si Jesus, gitintal, man, pero wala siya nakasala. Wala siya nakasala. Jesus became the perfect description of perfect obedience. Kung si Joseph, nahimo siyang model na wag gyud siya nakasala, pero si Jesus ang perfect nga description. Perfect description. So naay maayo sa description, pero si Jesus. Pero ang uban nga description, dili na to sundugo na. So love is the summary and fulfillment of the law. Galatians 5:14, all the law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. So unsa daw? Na-fulfill di ay ang entire law in one word. Pero kung ipon na nimong ang entire Bible mga igsoon is kuha na siya. Ang fulfillment ra gyud siya is love your neighbor as yourself. Pito ka word, no? Nara. Ipon na nato ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, number 7 is a perfect number. So, ang summary ra sa Bible is, love your neighbor as yourself. Nga naman kaha? Kay, kanang pag-ingong nga, love your God. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The evidence of loving God is loving your neighbor. Because you can be a liar o bakakon ka, nga moingon ka nga, I love God, pero nagdumot ka sa imong igsoon. Nagdumot ka sa imong silingan, kay batig-batasan. Nga ang atong pagkabatig-batasan sa silingan, nagdepende po na, kay kita batig po. Agree ba ka na rin? sa kalibutan, wala gyud matarong sumala sa Bible. No? So na siya. Pero in one word, love ra gyud di ay. No? Okay, so na siya mga igsoon. So Romans 13 verse 10, love fulfills the law. Na si John? Na si Philbert John? Ikaw ra. Biyahe. Okay, love fulfills the law. 13 verse 10. How? So saan pag-fulfill sa gugma? Love does not murder. Mga tanak ko siya. Kini, Len, pila di ka buok, Len? Ha? 10. Okay, ang sugo sa Ginoo dili siyam, dili 11, napulo siya, di ba? Kung ako ning kumkumon, pila na? Tirero, pila na? Ha? 0, 0, iyo, pila? Ha? 0, ikaw, Aaron, pila? Duha. Ang tama nga answer, duha. Sayop na siya 0 ha. Si Satanas, ang iyahang gitudlo pirme na wala na'y napulo kasugo. Si Satanas naagya po yung mga magtutudlo nga musulti nga wala na'y napulo kasugo. Kay gugma na lang. So duha na lang, no? Duha na lang. Pero kining duha, ayaw isuntok. Ayaw isuntok. Isumbag nimo. Dapat dili manumbag, no? So, nag-ingon ang Ginoo, do not does not murder. No? Ingon ang Ginoo, ingon ang love does not murder. Tama ba? Pero kung masuko ka sa imong isikataw nga mo ingka kwanggol, tunto or buang, nakapatay na ka, wala pa. Nakapatay na ka. Kapatay na. No? Pero di ka mapriso, no? Mao nang daghang mga tao sige pamalikas, wa gyapon na priso. Kay di man ka prisohon ana. Unya ra man ka mapriso kung magkapatay gyud, no? Lincoln. Love does not steal. Mangutahan ako sa inyo, kinsa may unang kawatan nga tawo sa kalibutan? Kinsa may unang kawatan? Dili katong flood control o kinsay unang kawatan? Ha? Si Iba. Kay iyang gikaon ang gidili sa Ginoo. Posible ba nga nangawat ta kay nagkaon ta gidili sa Ginoo? So, posible, no? Mana nga we need to study the Bible as God's instruction. So the result, gipahawa sila sa paradise, nga naman, kay nakasala sila. Kay dito sa paraiso, walay mamatay. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. So ang paraiso, dito ni sa, according sa mapa, ang paraiso naa dapit sa Iraq o Iran. According sa mapa. Pero na-withdraw na siya, no? Manang gubot kayo, gubot pa sa lukod rong Middle East, no? So mana siya. Pero gwapo kayo ni siya nga lugar.
Love does not commit adultery. So ang gugma daw, unsa? Dili mangabit ang gugma. Love does not lie. Ang gugma dili mamakak. Kay kung baliktaron ni atong itakilid ta, baka ko na ta. Love honors parents. That is the promise of God. Love worships only God. Kinsa ra ang isimbahon nato? Ang Ginoo lang, dili ning mga rebulto. Love keeps holy what God made holy. So the Ten Commandments define genuine love. So ang napulo kasugo na kuan gyud siya nga mao na siya ang makita nimo nga genuine ang imong gugma kung imong yung giampingan ang napulo kasugo. Pero actually ang napulo kasugo dili makaluwas mga igsoon. Dili makatanggal sa atuang sala. The fact masultihan ka nga nakasala ka. So naay cross. Ang cross is vertical, horizontal, no? Ang vertical relationship is paghigugma sa Dios, ang horizontal relationship is loving your neighbor. Anang naka-cross siya. Nakana. So without God's commandments, everyone could define love according to personal opinion. So kung wala di ay napulo kasugo mga igsoon, ang kuan lang daw, kung without God's commandments, kada usa sa tua atong i-define sa gitawag nga personal opinion. Ana ra na siya, no? So, ang imuha mo ka nga kini nga kwarta, ganahan ko ani, nahigugma ko sa kwarta, no? Mas gihigugma nato ang kwarta. So, prescription produces conviction. So, through God's prescription, muabot ang panahon nga like David, he was convicted, na-convict siya. No, naghinulsol siya Sir Aaron sa iyang sala. Description produces instructions. So kay gi-describe naman siya, o mao na ning instruction. Kung imo ning buhaton, mamiligro ka, no, magantos ka, mabankrupt ka. Pero kung kini ang imong buhaton, mahamugaway ka. Maayo ni kay madato ka, no? So mao na ang lesson, description produces instruction. So asay mong sundon kini diha so wala sa tuo. Unsay prescription sa Ginoo? Do not kill. Unsay description? Cain killed Abel. Unsay prescription sa Ginoo? Do not commit adultery. Unsay description? David committed adultery. Unsay prescription? Honor your father and mother. Unsay description? Si Absalom iyang gusto patyon si David, nagrebelde siya kang David. Prescription says, keep the Sabbath holy. So, si Jesus Christ, mangutana ko sa inyo, unsa mang adlaw si Jesus diay adto sa simbahan? Unsang adlaw? Nay Bible dire, no? Nagingon dire, and he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. So, unsang adlaw ni sulod si Jesus Christ sa simbahan? Unsang adlaw? Nya ngano man lagi nga nagsunod ta ni Kristo or wala? Ngano lagi nga lahi mang adlaw ta mo simba pa na nga mo simba ta. Nagsimba ba kayo gata? Ana nang question aron. Because recognizing the Sabbath day is acknowledging that God is the creator, not the creature. So na diri ha, na atong tan-aw ni kung kanang gisulti sa Lucas 4:16, mao bagyo na tan-aw nato kung Sabado bagyod atong kanon sa Espanyol. Okay, sa Espanyol sa Sagradas Escrituras 1569 nag-ingon diri, Espanyol wala di kay nako ni masabtan. Nag-ingon diri, Eveno a Nazareth, Nazareth sabtan natong Nazareth. Donde había sido creado about sa iyang pagtuo. Why intro, ang word nga intro unsa man? Nisulod, no? Kay intro man sa Espanyol, mao ning common natong usabtan. Conforme. Kining conforme sumala, no? Sumala. Unsa ba? Aso costumbre. Unsa nang costumbre? Ha? Sir Ide, unsa nang costumbre? Na batasan. Nya kung di ta mo sunod sa nabatasan ni Kristo, matawag sa siguro tagway batasan, no? Pero natay batasan pero tingalig bati, di lang mauyon na, no? Ha?
Attitude ay batasan. Na batasan. El dia del Sabado. So unsay batasan, unsay nabatasan ni Jesus? Adlaw nga Sabado, musulod siya sa in la sinagoga way si Libanto al Leer. So nisulod siya sa sinagoga mga kaigsunan. So unsang adlaw si Kristo ni sulod sa simbahan? Adlaw nga Sabado. Dili Lunes, dili Biyernes, dili Domingo. So the description says Israel profaned the Sabbath. So gidescribe sa Ginoo nga ang mga Israelita panamas sana giprofane, gipasipadan ang adlaw nga Sabat. Wala sunda. Wala sunda. So prescription reveals God's ideal, description reveals man's condition. Prescription shows righteousness, description shows the need for grace. The gospel, the law cannot save us. So kini ang realidad ha. Ang 10 commandments, ang balaod sa Dios dili makaluwas. Kinsa ra may makaluwas? Si Jesus Christ lang. No? Ang atong religion dili makaluwas. Ang imong pagkabuutan ug ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo dili makaluwas. Ngano man? Kay para walay manghambog, walay hambugiro. Kay ang kaluwasan grasya nga walay bayad, no? It points out sin. Ang balaod musulti lang nga nakasala ka. Pero dili makatanggal sa sala. Grace forgives. Unsa daw? Ang grasya maoy nakahatag og pasaylo. Love transforms. Ang gugma maoy makausab sa imong kinaiya. The Holy Spirit empowers obedience. Ang Espiritu sa Dios maoy maghatag og gahom nga ikaw makasunod sa iyang kabubuton. Salvation is by grace through faith. So unsa daw? Ang kaluwasan, grasya pinagi sa pagtuo. Obedience is the fruit of genuine love. So panalitan, unsa may prutas o bunga sa tinuod nga gugma, genuine love is obedience. Pagtuman sa sugo sa Dios. Kung nahigugma ka sa imong ginikanan, Sir Eddie, nya maingon imong nanay nga paglungag og kanon, mutuman ka dili. Murag tuman yung gano? Kung nahigugma ka sa imong asawa, maingon, Ed, tagay kong butong Ed, kay nangala ko. So imo yun ang katkatan ang butong, ang manungkit yung gano? So ingon ana si Jesus. Ingon ang Ginoo, kung nahigugma ka nako, imong sundon ang akong sugo. Sama na siya. So, muli mo sa inyong balay, i-review tong 10 commandments mga igsoon. Unsay gingon ni Jesus? If you love me, keep my commandments mga igsoon. So, conclusion, prescription, God's perfect will. The 10 commandments are God's eternal moral prescription. Description is human history. So, gidescribe lang na siya ang nasa Bible. The Bible truthfully records both obedience and disobedience without endorsing sin. Ang Bible mo'y mo sulti sa imo nga nakasala ka. Mo'y mo sulti ayaw na himua. Wala siya nag-endorse nga makasala ka. Pero naa dito naay obedience o naay disobedience. Naay anak nga nagsunod, naay anak nga nagsupak. Never build doctrine merely from what Bible characters did. So dili dita maghimog mga doktrina nga ang tingay pastor lang ang naghimo. Tingaling mga leaders sa nato, mga founder sa religion, naghimo ani nga doctrine. No? So supposedly dili na si mga igsoon. Build doctrine from what God commanded. So ang sundo nato nga doktrina kung unsay gisugo sa Ginoo. Dili nang doktrina na may ubang nga doktrina nga kanang ang mga lalaki kinahanglan magpakapon. Kapuno na kay para di na daw makasala. Di na makabuntis. No? Pero okay mo po nang kanang kuan para sitaw ka na family planning. Wala na siya na. So tingalig na yung mga kulto gani. Mga cult ba nga moingon ang leader sige imna ninyo kay magdungan tag kuan inom nya mamatay di kay hilo ang giinom, no? So dapat dili nato nasundon. Okay na. Okay.
So the Bible is a mirror of humanity and a revelation of God's perfect character. So ang Bible, mura na ang Ten Commandments. Happy morning. Congrats, oh. Welcome. Ganihara mo? Oh, yeah, di ba sa welcome, mga taga Iloilo ni. Oh, welcome. Ayo, welcome back. Okay, so timanay ha. Kung panalitan na salamin, unya naay buling ang akong now aping. Nabay kanang uling. Pagtanaw na ko naay uling or naay muta kong mata. Pagtanaw na ko, akong ibagnos, mawala kung uling diri, mawala, dili. Mawala, dili. Ang uling. Dili mawala. Dili makakuha. Musamot noon, makatag noon. So ang himuon nimo, moingon lang ang salamin nga nakay uling, so makuha ka og sabon, magkuha kag tubig, manghilamos ka. So matanggal dili. So matanggal na. Ang makatanggal sa tuang sala, ang Holy Spirit, si Jesus Christ. No? Dili ang napulo ka sugo. Pero ang napulo ka sugo, musulti lang nga kita nakasala. Nya ko ato bang buakon ang salamin kay di man makatanggal sa sugo sa atong naw kanang sa buling, dili nato buakon. Daghang mga tawo nga gibuak ang napulo ka sugo kay dili daw makawalag sala. Sama na sa God's perfect character mo. Ang Ten Commandments mao nang karakter sa Ginoo, perfect. Love does not abolish the law. Love fulfills the law because true love naturally obeys God's commandments. So prescription reveals God's character. Unsa daw? Ang prescription sa Ginoo gipadayag ang iyang kinaiya. Ang description reveals man's character. Ang gi-describe na atong kinaiya, bati kaya atong kinaiya. Kabad tayo naka-experience mo na nga ang inyong silingan nga gwapo kayong smile pero gilibak day ka nga batik batasan, di ba? Mayo lang istorya karon pero gilibak na day ka. So ang tao, di ba kiro baya gyud? Di ba? Pan? Idi boy? Di ba mas lami manglibak kaysa kanang lami ra kay manglibak, no? Kay dali ra ka makalibak sa mga bati nga batasan. Kay kita tanan bati tag batasan. So i-describe bisag ang imong hunahuna buutan ka. Pero ang tao nga nagtan-aw sa imo bati di kag batasan. Ikaw sincere ka nga nahibaw ang kang daghang kwarta niya kung nay mangutang sa imo ka wa koy kwarta yung bati man kuan di man pahulam. O di ba? Muna lang sa ginhawa nga gitagaan nimo ang imong silingan ug kaayuhan pero bati gihapon ang iyang pagtrata. Di ba? Naka-experience mo na. But the cross reveals God's love. Ang cross nagpadayag sa grasyas gugma sa Ginoo. Nga naman, ang cross vertical o horizontal. Kakuan ka sa tanong unsay nahibaw ni mga prutas kanang durian. Di ba ang durian vertical siya? Padulong dito sa ang durian. Karon kung walay sanga ang durian mamunga dili. So ana lang. Ang durian mo dala siya bunga ko na ay horizontal. So ang paghigugma nato sa Dios ma-prove lamang kung naatay horizontal nga relationship. Ano na siya mga igsoon. Okay? The Holy Spirit enables us to live according to God's prescription. So ang Holy Spirit lagi mga kaigsunan, no? The third person of the Godhead, the Trinity. If you love me, that is God's prescription. If you love me, keep my commandments, no? So kung nahigugma ta sa Dios, unsay atong himuon? Ato bang supakon ang sugo sa Dios? Ha? So kamo na bahala, no? At least nasabtan ninyo. But akong iampo nga sa di pa mangundang atong ginhawa, ang assurance of our salvation is ato yung choice, atong pagpili, no? Walay maluwas nga tao nga moing ka nga naluwas ka kay giampuan ka sa imong silingan. Walay ma-impierno nga tao kay na-impierno ta kay kanang gumikan ni Satanas. Gumikan kay gipili sa Ginoo nga ma-impierno ta. Kundi ang gusto sa Ginoo walay ma-impierno. Gusto sa Ginoo nga kita tanan maluwas.
O nya, kita ra gyud ang dunay katungod nga mopili kung atong dawaton ang salvation nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kung naa may kuan by choice gyud na siya personal. Okay? Magampo ta. Dalay ko nga Dios, amahan na muna ka sa langit. Salamat amahan sa imong dakong gugma kanamo sa kinabuhi nga imong gihatag ug among gipahimoslan hangtod karon. Hinaot katong mga pulong amahan, makabaton og luna sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing ug ang imong pagbuot may matuman amahan ug dili ang among kaugalingon. Itugyan namo ning tanan amahan nga imong pasayloon sa sala nga nahimo batok nimo. Ingon nga kami makapasaylo sa nakasala batok namo. Itugyan namo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Namoy question? Ikaw, Ed, nakay pangutana, Ed? Nakay nalibgan? Nakay nalibgan? O, nay pangutana. Sige. Sige daw, mas may nay pangutana. Ha? Oo, oo. Oo. Mm. Ah, ah, kini, mao na ang istorya. Kuan, sa to amang god halimbawa na matawag lang nga legal siya kung namatay ang kuan. Pero patay yung bana, patay. Patay yung bana. Abiyuda ka. Abiyuda. Sa biblical nga kuan sumala dito nga ang kuan gyud kung divorce ang usa ka babae o lalaki nakakommit gid adultery kung sa Bible mao na gitawag God's prescription. Oh. Edervido. Mao bitaw kabantay mo. Kabad. Kabantay mo nga si David iyang gipapatay ang iyang ang katong bagay para it appears nga dili siya nakakommit og adultery. So ana na siyang hitabo. So kung kung ikaw ang mo sa Bible. Kung Bible. Pero kung kita ang masunod, malagi usahay ang Ginoo mo respeto ra gyud sa atong gusto. Pero mo oh, oh. Kasala gyapon pero mao na gingon nga ang Ginoo is a merciful God. So nalay panahon nga kung maghinulsol ka, naipanahon nimo nga kuan, naigingon nimo nga kung magpili man ka sa Ginoo or sa imong boyfriend. So kung so asa imong bulagan ang Ginoo or ang imong boyfriend imong bulagan? Ana na siya. Oh. Hmm. Yes, uh, manas. Mao na nga ang akong gi-lecture about sa Israel. Ang Israel, sila ang model. Model sila. Dito sa Israel, ang ilahang kanang mga Canaanites, ang culture nila, kanang sexual immorality. Mao nang naa sila kanang prostitute nga ang ilang mangong pagtuo sa ilang god, sila si Molek o si Astoret nga god nila, nga malipay si Molek kung ihalad ang kanang dauban ang ilang anak nga lalaki. Ang ilang anak gani ilang i-sacrifice. So, kay ang ilang thinking nga malipay ang ilang Ginoo. So, dauban bisag buhi pa, dauban niya. Para nga na sila anak nga i-offer, na sila mga prostitutes. Mao to si Rahab. Si Rahab bitaw sa sa Jericho. Prostitute man to kay ang ilang culture magpadaghan sila magkuan sila mga bata. Through sexual immorality. Pero ang gihimo sa Kanaan sa unang panahon sa ancient time, ang moderno nato karon nga ginahimo sa labi na sa US sa western part kanang abortion nga diri pa lang ilang gina-abort. So that is all kung atong kuanon ang iyang pinaka ang meaning ana is worshiping Satan. Kung nagpa-abortion ka. Yes, Mao na nga ang gusto sa tao nga walay 10 commandments para walay sa murag dili ka mag-guilty kung walay 10 commandments kay kung magpagusto lang kag unsa imong himuon. Mao na nga dapit sa US sa mga country nga mga liberated sila, di sila mutuog Bible. Kay moingon man ka killjoy man ka kadaghang babae nga kuan anytime mo ato kang nightclub makababae na ka. Pero sa Bible, kuan na gyud.
ano na siya, biblical, kung Bible atong sunod. Pero naay mga nakasulat sa Bible ha, nga, ang nakasulat sa Bible, naay mga polygamy nga ginahimo nila. No? Pero mo to, description na to. Kung imog yung sundon si Kristo, mas gwapo tong gisulti ni Kristo nga, what God joined together, let no man put asunder. Isa lang. Eh, ang atong kuan, langit man niya, kung ibaylo na tong impierno, ma-impierno ta, malipay ta, nga, mga precious, limited lang, niya, ma-impierno di ta. Pero actually, saved by grace na ta, no? Saved ta sa Ginoo. Ang atoan na lang yun, ang kanang living a sanctified life, kung saan living a sanctified life, kanang practice na to nga, ang gusto sa Ginoo mo itong sundon. Any movement, any plan nga itong himo, kung sa i-question mo, gusto ba ni sa Ginoo? Kini akong gihimo. Manay yung kuan. Halimbawa, magnegosyo ka or kanang nakay kwarta nga buhian na mag-investment. Imo pangutano ng Ginoo, kini Ginoo will ba nimo nga ingon ani? So tan-awon nimo ang Bible kung sa mga kuan about sa investment. Kay tingaling daghang mo nang daghang mailad kay antaw gusto magdali madato. Mailad siya, baliktaron ang ilad, dali baya dali. So gusto nimo dali madato, muhatag kag 3 million kay para naay kuan investment. Ano na siya. So naay mga butang nga need nato ang guide to sa Ginoo. Through the Bible, ang Bible ra gyud ang guide nato, pero dili tong kuan ha, descriptive. Katong prescriptive to siya. Which is one page lang, 10 commandments na to siya. Okay. So, Grael, sige. Hello.